Kakatapos ko nga lang ulahin guys yung inahin nating baka. Tapos nung pauwi na ako ay dito ako dumaan sa gitna ng kahuyan. Mas malapit kasi dito kesa dun sa kabila. Yun nga lang ay medyo may pagkasukalan. Bukod kasi sa akin wala nang ibang dumadaan dito. Kaya habang naglalakad ako ay patingin-tingin ako sa itaas. Sobrang ganda kasing pagmasdan ng mga puno dito. Nag-iisang puno nga to ng kalumpit dito, yun nga lang ay wala pang bunga. Tapos nung paliko na ako dito sa may kabilang daan, parang napapansin ko na sobrang daming kumakaluskos. Medyo kinakabahan lang ako kasi baka mamaya ay ahas na. At bigla ako napahinto dito sa mga punong malalaki na tabi-tabi. Sobrang dami kasing ibon na humuhuni sa bandang itaas. Kaya pumasok agad sa isip ko na baka nga ay may pugad dito. Medyo malago nga lang ang dahon ng puno na to kaya hindi natin masyado makita. At ang ginawa ko ay umikot-ikot ako dito sa mga gilid ng puno. Tapos maya-maya lang ay hindi nga tayo nagkamali. Sa pinakandulo pala ng kahoy guys ay may pugad ng kilyawan. Kaya pala kanina ay sobrang dami nakadapo dito. Ganito nga ang itsura nun guys sa mga hindi nakakaalam. Kulay dilaw nga siya na may halong itim. At kung napansin nyo ay meron nga lumipad galing sa itaas. Isa din ang kilyawan guys sa pinakamaingay na ibon sa gitna ng gubat. Bali dalawa nga ang tawag sa ganitong ibon. Pwedeng kilyawan or kulyawan. At sa English naman ay blackneck. At sa gitna ng kagubatan mo nga lang sila makikita. Tapos ang kinakain ng ganito ay pag hindi prutas ay insekto. Sa matataas na puno din sila madalas gumawa ng pugad. Katulad na lang netong nakita natin ngayon. Tapos napansin ko na may putol na niyog sa pinakanggilid neto. At nagulat nga ako kasi may lumipad na kuling. Magkalapit lang sila ng pinagawa ng pugad. Bali yung kuling naman ay ganito yung itsura. Purong itim nga siya na may pagkahalong gray. At walang buhok yung pinakang ulo neto. Isa naman ang kuling guys sa pinaka-agresibong ibon kapag may inakay na. Kuling nga ang tawag neto sa Tagalog at sa English naman ay kulito. Matinis nga ang tunog guys kapag umuhuni na sila. Bali ganito rin yung nakita natin pugad sa likod ng bahay. At sa tingin ko itlog pa lang to kasi hindi naman sila ganun ka-agresibo. Kasi kung inakay na yan ay paniguradong aatakihin tayo. Kaya umupo muna ako sa gitna ng daan at sinubukan ko maghintay. Kapag bumalik sila sa taas ng niyog ay panigurado na may pugad nga. Ilang minuto pa nga lang ang nakakalipas ay bumalik nga sila. Kaya tama nga hinala natin na may pugad sila dito. Pero nung napansin tayo ay lumipad din agad. Buti na lang kahit magkalapit sila ng pinagpugaran na hindi sila nag-aaway-away. Pero dun sa pugad ng kilyawan ay hindi pa rin bumabalik yung lumipad kanina. At hindi ko alam kung may ibon ba to sa itaas. Di kasi ako gumagawa ng ingay habang pinagmamasdan ko sila. Bala ko nga sanang akyatin itong pugad ng kilyawan. Madali lang sana to kasi puro sanga. Yun nga lang ay medyo marupok yung ganitong klase ng kahoy. Bukod pa doon ay sobrang liit na ng dulo neto at malakas pa yung hangin. Okay lang sana kung dito siya nagpugad sa bandang kalahati. Tingnan nyo naman guys kung gaano kataas to. Tapos yung puno niya hindi pa ganun kalaki. Kahit nga araw-araw akong dumadaan dito ngayon ko lang to napansin. Parang bago pa lang din yung pagkagawa ng pugad. Kaya malamang sa malamang ay itlog pa lang din to. Kasi kung inakayan guys ay nakamasid lang din yung magulang niyan dito sa malapit. Kanina ko pa nga sila hinahanap pero wala naman sila dito. Tapos nung naglalakad na ulit tayo ang napapansin ko nakatingin sa akin ay yung kuling. Pinagmamasdan niya talaga ako hanggang sa umalis. Biruin nyo yun sobrang layo na talaga neto mula sa pugad nila. Pero nakabantay pa din to dito sa dadaanan natin. Grabe talaga yung protection na pinapakita nila. Lalo na siguro kung may kinuha pa tayo. Pero kung ganyan kataas ang pugad ay hindi na ako magbabalak. Baka nasa kalahati pa lang tayo ng pag-akyat ay bigla tayong atakihin. Mamaya yung pa'y maging dahilan na ikapahamak natin. Kahit nga nasa pinakantapat na tayo hindi pa rin to lumilipad. Hanggang sa makalampas na nga ako sa kahoy na pinagdadapuan niya. Di naman natin sila ginulo kaya okay lang yun. Tuping ka siya sa akin!